Ang hadith na ito ay nabanggit sa kitab ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Sa'id radhiyallahu anhu, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katiyakan kanyang sinabi, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Kapag ang taong namayapa na, kapag siya ay inaangat na o naiangat na ang kanyang katawan ng mga kalalakihan dahil siya ay ihahatid na sa kanyang libingan, fa in kanat salihatan faqalat qaddimuni. Kung ang taong namayapa na, siya ay gumagawa ng pagsamba. Lahat ng mga ipinag-uutos sa kanya ni Allah ay kanyang ginawa. Kapag ang taong ito, nabanggit ni Propeta Muhammad, kapag siya ay namayapa na, ihahatid na siya sa kanyang huling hantungan. Ang sasabihin ng namayapang taong ito ay, ihatid na ninyo ako sa aking libingan. Magmadali na kayo sa paghatid sa aking libingan. Ito ang sasabihin ng taong namayapa na. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Nabanggit ng ating mga ulama na kapag ang isang taong namayapa, siya ay gumagawa ng kabutihan, siya ay gumagawa ng pagsamba kay Allah, sinusunod niya yung mga ipinag-uutos ni Allah. Kapag siya ay namayapa na, siya ay papupuntahin sa paraiso. Ipapatingin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala o ipapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahihinatnan pagkatapos ng kanyang kamatayan. At kung mabuti ang kanyang pagkamatay dahil nga siya ay gumagawa ng kabutihan kay Allah, pagsamba kay Allah, ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Kaya sasabihin ng taong namayapa na ito, kanyang sasabihin sa mga tao, magmadali na kayo na ako'y inyong ilibing. Faqaddimuni, ilibing na ninyo ako. Dahil alam ng taong namayapa na ito na gaano kaganda ang kanyang kahihinatnan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Alam ng taong ito kung ano ang kanyang magiging sitwasyon sa kanyang libingan. Kaya hihilingin ng taong ito, faqaddimuni, kayo ay magmadali na sa aking pagpanaw. Kayo ay magmadali na sa paglibing sa akin. Dahil nga ang pagkamatay ng taong ito, siya ay gumagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ghayra salihatin qalat, ya waylaha, ya waylaha. Kapag naman ang namayapa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi gumagawa ng kabutihan, hindi gumagawa ng pagsamba kay Allah, lahat na lang paglabag sa batas ni Allah ang kanyang ginagawa dito sa mundo, ang mangyayari sa taong ito, ya waylaha, ya waylaha. Ang sasabihin ng taong ito, kapahamakan para sa akin, kaparusahan para sa akin, ay natadhabuna biha, saan ninyo ako ilalagay? Dahil ang kahihinatnan ng taong ito ay kaparusahan para sa kanyang libingan. Wa yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan. Ang pagsasabi ng taong ito na kapahamakan para sa akin, kaparusahan para sa akin sa aking libingan, maririnig ito lahat ng mga nilikha ni Allah, maliban na lamang sa mga tao. Walau sami'ahu sa'iqa. Ang mga taong ito kapag narinig nila ang sinasabi ng taong namayapa na ito, walau sami'ahu sa'iqa. Kapag maririnig nila ang boses ng taong ito, na siya ay nangangamba na sa kanyang sitwasyon doon sa kanyang libingan, mahihimatay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong ito dahil sa sobrang takot na kanilang mararamdaman kapag sila din ay malagay sa sitwasyon na ito. Kapag ikaw ay naging mabuting tao, dahil sa iyong pagiging mabuti, lahat ng mga tungkulin mo kay Allah, lahat ng mga obligasyon mo kay Allah, lahat ng mga ipinag-uutos ni Allah, sinunod mo ito lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa iyo palang libingan, mararamdaman mo na ang kaginhawaan. Ipaparamdam na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang kaginhawaan doon pa lang sa iyong libingan. Kaya nga nabanggit ni Propeta Muhammad na kapag namatay ang isang taong mabuti, gumagawa ng pagsamba kay Allah, nagsisikap sa pagsamba kay Allah, alalahanin si Allah, ang sasabihin ng taong ito, faqaddimuni, kayo ay magmadali na sa paglibing sa akin para maramdaman ko na ang tamis na siyang ibibigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala na aking pamumuhay sa aking libingan. Kapag naman tayo ay hindi sumunod sa batas ni Allah,
kapag tayo ay hindi sumunod sa mga ipinagbabawal ni Allah, hindi tayo nagsikap sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinabayaan natin yung mga obligasyon natin kay Allah, doon pa lang sa ating libingan, makakamit na natin ang kaparusahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga nabanggit ng isang tao na kapag siya ay mamamatay, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya waylaha, kaparusahan ang naghihintay sa akin, kaparusahan ang naghihintay sa akin. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magsikap tayo na gumawa ng pagsamba kay Allah. Kahit paman gaano tayo kaabala sa mundong ito, huwag natin kalimutan ang pagsamba kay Allah.